Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo lahat. Bakit kukuhanin ng may-ari ng ubasan ang mga kasamang ito kung alam naman niyang hindi magandang ugali ng mga ito? At kung alam niya na ipapapatay ng mga ito ang kanyang mga alipin at hindi ibibigay ang kanyang kaparte at maging ang kanyang kaisa-isang anak ay papatayin din. At sila'y magiging sakim at aangkinin ang kanyang buong lupain. Maari nung kinuha niya ang mga kasamang ito'y mabuti ang ipinakitang ugali. Maaring kinuha niya ang mga kasamang ito, tunay nga na sila'y mapagkakatiwalaan. Maaring nung kinuha niya ang mga kasamang ito, tunay nga na sila'y tapat at totoo sa kanilang trabaho. Pero bakit nagbago ang kanilang ugali? Bakit nagbago ang kanilang pakikitungo? Bakit nagbago ang kanilang plano na hindi sila naging tapat at sila'y naging masama at naging mamamatay tao? Dahil sa kasakiman, dahil sa pagkamakasarili, dahil nasilaw sila sa pera o kayamanan, dahil hangad nila, sila ang nasa itaas, sila ang nasa maging matagumpay, at sila ang maging makapangyarihan. Kaya nangyari, nasilaw sila sa pera, sa kayamanan, at sa kapangyarihan. Bakit tinatanong ano naman ang gagawin ng may-ari ng ubasan sa mga kasamahang iyon, sa mga damuhong na iyon? Papalitan at hahanap ulit ng bagong kasama na mapagkakatiwalaan. Ikaw ba yung katulad ng may-ari ng ubasan na nagtitiwala sa ibang tao? Nagtitiwala kahit hindi ka pamilya mo. Nagtitiwala kahit hindi ka mag-anak mo. Nagtitiwala sapagkat alam mong nagsasabi sila ng totoo at nangangako sila na gagawin nila ang kanilang trabaho. Magiging tapat nga ba sila sa iyo hanggang huli? O ikaw nga ba yung katulad ng mga kasama na nangako sa simula na magiging tapat, nangako sa simula na magiging mabuti, nangako sa simula na gagawin ang lahat para makatulong sa ubasan? Pero sa bandang huli, nagbago ang kanilang naging pag-uugali at asal at pakikitungo sa may-ari ng ubasan. Ginawan ba sila ng masama? Pinagmaltratuhan ba sila o sinaktan? Niloko ba sila? Hindi ba sila binigyan ng upa na may-ari ng ubasan? Bakit nagkaganon ang kanilang ugali at asal? Kung sa kwento na ating napakinggan, ang may-ari ng ubasan ang siyang inapi ng mga kasama o mga pinagkatiwalaan doon sa kanyang ubasan, mayroon din namang kwento na baligtad na ang inaapi ay yung mga nagtatrabaho sa ubasan o nagtatrabaho sa bukid, na yung nagmamaltrato o yung hindi nagbibigay ng karapatang upa sa kanila ay yung may-ari ng lupain, na dapat sana bigyan sila ng kaunting lupa doon sa kanilang sinasakang bukid sa mahabang panahon bilang pakonsuelo. Pero in the end, malalaman mo na wala silang mahita na kahit na magkano at kahit na ano. Kaya parang ginamit lang sila at pinaalis sila ng walang ano-ano na ibinigay na tulong sa kanila. Paano nga ba tayo magiging tapat? Paano nga ba natin masasabi ang isang tao ay tapat sa atin kung ang ginagawa naman ay kasamaan at kasalanan? Paano natin ito maiugnay sa ating sariling buhay, sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, o maging sa iyong pinakamatalik na kaibigan? Minsan ka na nga bang tinalikuran, iniwanan, o binitawan, at bigla-bigla na lamang na malalaman mo na hindi ka na pinagtitiwalaan? O
maging sa pananampalataya, sa ating ugnayan sa Diyos, na sa atin ay nagtitiwala. Ginagawa nga ba natin ang ating tungkulin, ang ating misyon, na mayroong katapatan bilang isang guro, bilang isang abogado, bilang isang pulis, bilang isang simple at ordinaryong mamamayan? O may pagkakataon na ikaw ay nandadaya, ikaw ay nanlalamang, o ikaw ay gumagawa ng masama o kasalanan nang hindi nalalaman ng mga taong sa iyo'y nagtitiwala at ang tingin sa iyo responsable at may kabutihan at kalinisan ang iyong kalooban. Mga minamahal na kapatid, tunay nga na ngayong linggong ito ang hamon sa atin ng Panginoon maging tapat at maging totoo. At humingi tayo ng tawad kung meron man tayong nagawang kasalanan. Hindi tayo mahirati o masanay ng lagi nating ginagawa ay pagkakamali at pagkukulang. Hanggat hindi nalalaman ng sinuman, patuloy natin itong itinatago at ikinukubli sa mata ng sambayanan upang tayo magmukhang malinis at karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Panginoon, kami nawa ay lagi mong tawagin. Kami nawa ay laging maging lingkod na tapat at totoo. Kami nawa ay laging manatili na may kapakumbabaan. Hindi kami maging mataas at maging mayabang na para bagang ang tingin na sa sarili, siya lamang ang makapangyarihan, siya lamang ang tama, siya lamang masusunod sa buhay. Kundi magkaroon kami ng malinis na kalooban at pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapatawad at pananatiling tapat sa Diyos kailanman. Amen.